Samantalang mga ka-RSP, oras na para mas kilalanin ang ating sarili. Pag-usapan natin ang mga bagay na malapit sa iyo at sa ating mental health. It's time for another kwentuang All About You kasama ang millennial psychologist na si Rian Portuguese. Panoorin natin ito. Magandang araw. Ito nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, ang safe space kung saan pag-uusapan ng tungkol sa'yo. Para sa umagang to, basahin natin yung maiksing question mula sa ating sender. Siya si Fresh Gen Z. Hindi siya pakilala. Sabi niya, makaka-apekto po ba sa susunod na employer ko kung mabilis akong magre-resign sa trabaho ko ngayon? Pero para sagutin yun, depende kung makaka-apekto ba yun sa next na employer mo. Yung masasabi natin na safe dito, kung wala ka namang ginawa talaga na sobrang tindi, hindi mo kailangan matakot na mag-resign. As long as sana, magre-render ka din ng 30 days. Ngayon, since inopen up mo na din yung usapin na maghahanap ka ng trabaho at fresh Gen Z ka, gusto ko din bigyan ka pa ng iba pang guideline kung sakaling magre-resign ka. Siyempre, ang gusto natin na huwag ka kagad susuko. Pilitin mo pa din, kayanin mo pa din. Pero kung halimbawa, ginawa mo na lahat na makakaya mo, pero wala pa rin nag-work, ito na yon. Tama naman talaga na you should know when to walk away. Pero before ka mag-walk away, importante na maging practical ka din ngayon dahil sa ekonomiyang meron tayo, di ba? Kung hihinto ka ba ngayon, sana masagot mo tong question ko. Meron ka bang backup plan? So kung sakali na feeling mo parang wala pang backup plan, baka bago ka mag-resign, importante na naghahanap-hanap ka na din talaga. So yung una nating tip dito, be practical. Tingnan natin, ano ba yung dapat nating gawin? Maghanap-hanap tayo halimbawa din ng skill set mo. Kung sakali naman na hindi pasok dun sa skill set mo, gaano ka ba ka-open para dun sa training? Diba? So, kailangan lang i-make sure natin na bukas tayo doon at talagang ginagawa din natin yung training para syempre na i-apply natin yung natutunan natin doon sa trabahong gagawin natin. So, syempre, consider mo na din, pasok ba to sa location mo? Kasi syempre, kapag sobrang layo ng trabaho mo doon sa mismong location mo, talagang araw-araw mong, araw-araw pa kayong pumapasok, mapapagod ka. Swerte mo kung hybrid setup yan. Diba? And you have to consider din yung asking salary mo. Reasonable ba to? Livable ba siya? Tingnan mo ding maigi. No? Pwede mo naman i-negotiate kung kakayanin din talaga. So, pag-isipan mo. Siyempre, be patient. No? It takes a while para mahanap din natin yung nababagay sa atin na trabaho. So, hindi talaga madali na makahanap ng trabaho na talagang akma sa kung ano yung skill set natin, kung ano din tayo sa person, at kung gaano din ka-supportive sa atin. Pero yun, tandaan lang, dahil nga ang question may kinalaman dun sa paghahanap ng trabaho at pagre-resign, di ba? Hindi ka bawasan sa pagkatao mo or sa iyo mismo as a person kung sakaling hindi ka kaagad nagtagal sa trabaho na to. Diba? So, hindi yun kabawasan. Kasi may kanya-kanya naman tayong dahilan kung bakit tayo umaalis minsan sa trabaho natin. Huwag kaagad susuko at maging patient tayo sa magiging progress mo. Para sa mga tao na meron din problema tulad ni Fresh Gen Z, huwag natin kalimutan na magtanong tayo at isend sa email na makikita ninyo sa ating screen. So this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Maraming salamat!